Ang isang pulubi ay kailanman hindi magiging prinsesa kahit pabihisan mo siya ng ginto. Amoy basura ka pa rin, Esperanza. At ang dumi ng iyong pinagmulan ay hinding-hindi mabubura ng kahit anong kislap sa loob ng Peninsula Manila na ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay matalim na parang balisong bawat salita ay humihiwa sa katahimikan ng Grand Ballroom. Hawak niya ang mikropono habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot at pagkalito ni Nanay Esperanza. Sa harap ng daan-daang mga negosyante politiko at mga kamera ng media, ang matandang babaeng buong buhay na naghalungkat ng basura para lang mapagtapos ang anak ay nakatayo sa gitna ng entablado, nangangatog ang mga tuhod habang suot ang isang mamahaling bestido na hindi naman sa kanya. Ilang minuto lang ang nakalilipas ang kamay ni Winnie ay marahang nag-aayos ng buhok ng kanyang ina sa likod ng entablado. Buong pagmamahal niyang inayos ang gusot sa balikat ni Nanay Esperanza. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa magaspang at sunog sa araw na balat ng ina, isang patunay ng 30 taong sakripisyo. Mommy, deserve niyo ito, bulong ni Winnie noon na may ngiti sa mga labi. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ako kalakas dahil sa inyo. Yun ang akala niya. Ang akalang karangalan ay isa palang masamang panaginip na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Nanigas si Winnie sa gilid ng entablado nang biglang dumukot si Doña Consuelo sa lumang bag ni Nanay, Esperanza. Isang kwintas na gawa sa mamahaling jade, ang inilabas nito na tila ba isang ebidensya ng isang karumaldumal na krimen. Magnanakaw, pumasok ka rito para saktan ang dangal ng pamilya Villarasa. Sigaw ng biyena ni Winnie. Ang paligid ay napuno ng bulong-bulungan na tila mga bubuyog na nanunukot. Ang mga flash ng camera ay naging tila mga kidlat na bumubulag sa paningin ni Winnie. Lalapit sana si Winnie para protektahan ang ina, ngunit isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Alejandro, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin, habang buhay ang ama ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang tingin na pinukol nito sa kanya ay walang bakas ng pag-ibig, puro puot at pandidiri lamang. Bitawan mo ako, Alejandro, si Nanay, kailangan niya ako. Ang pagsusumamo ni Winnie, ang boses niya ay nanginginig sa uwating na loob at sakit. Ngunit hindi siya binitawan ni Alejandro. Sa halip, hinila siya nito palapit sa mikropono habang ang media ay nakatitig sa kanila. Sa isang malamig at kalkuladong tinig nagsalita ang asawa ni Winnie. The Villarazza name has been tarnished tonight. Hindi ko hahayaang madamay ang legacy ng aking ama sa dumi ng inyong pinagmulan. Winnie, you are no longer a Villarazza. This is it. Pinirmahan ko na ang annulment papers. I want a divorce right here, right now. Ang mundo ni Winnie ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang marangyang silya, ang masasarap na pagkain, at ang kislap ng mga diamante sa paligid ay tila naging mga abo. Nararamdaman niya ang bigat ng bawat mata na nakatingin sa kanyang mga matang puno ng panghuhusga at pangungutya. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang dagok na nagnanakaw ng kanyang hininga. Tumingin siya kay Nanay Esperanza, na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng entablado, umiiyak at humihingi ng tawad sa kasalanang hindi naman nito ginawa. Ang ina na nagbigay sa kanya ng lahat ay naroon pinapahiya sa harap ng mundo dahil sa kanya. Gustong sumigaw ni Winnie, gustong pumatay sa galit, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mainit na luha na unti-unting bumabasa sa kanyang pisngi. Binitiwan ni Alejandro ang kanyang braso na tila ba diring-diri ito na mahawakan siya. Umalis na kayo rito bago ko patawagin ang mga security. You don't belong in this world, Winnie. Bumalik na kayo sa basura kung saan kayo nanggaling. Dahan-dahang lumapit si Winnie sa kanyang ina. Hindi niya pinansin ang mga tawanan. Hindi niya pinansin ang mga camera. Lumuhod siya sa tabi ni Nanay Esperanza at niyakap ito ng mahigpit. Nararamdaman niya ang panginginig ng katawan ng ina, ang bawat hikbi na sumasaksak sa kanyang puso. Hinubad ni Winnie ang kanyang suot na mamahaling singsing at itinapon ito sa sahig nang walang pag-aalinlangan. Habang hinihila niya ang ina patayo, tumingin siya kay Doña Consuelo at kay Alejandro na may matitigas na mata. Wala na ang Winnie na masunurin. Wala na ang Winnie na tahimik na nagtitiis. Ang tanging natira ay isang anak na handang lumaban hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Lalakad na sana sila palabas nang marinig niya ang huling hirit ni Alejandro sa media. Asteron Logistics is now free from the stain of the poor. Tomorrow, a new era begins without Winnie Villarazza. Napahinto si Winnie sa pinto.
Ang lamig ng gabi sa labas ng hotel ay tila nanunuot sa kanyang buto, ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi pa sa kahit anong sikat ng araw. Isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan habang tinitingnan ang nanlalabong mga ilaw ng lungsod. Hanggang kailan nga ba kayang tiisin ng isang anak ang ganitong klasing kalupitan bago siya maging ang bagyong wawasak sa lahat pa siya? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa akin na wala na kaming matutuluyan, na ang marangyang buhay na aking kinagisnan ay naging isang malupit na biro sa loob lamang ng isang gabi. Basang-basa ang laylayan ng mamahaling gown ni Winnie habang kinalaladkad niya ito sa maputik na eskinita ng tondo. Ang telang silk na dati kumikinang sa ilalim ng mga chandelier ng Peninsula Manila ay nangingitim na ngayon puno ng dumi at amoy ng estero. Sa tabi niya ang kanyang ina na si Nanay Esperanza ay tahimik na naglalakad, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila bapasan niya ang buong daigdig ng kahihiyan. Pagdating nila sa kanilang munting barong-barong, ang tanging sumalubong sa kanila ay ang katahimikan ng gabi at ang amoy ng lumang kahoy. Binuksan ni Winnie ang pinto na yari sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Walang aircon, walang malalambot na carpet. Tanging isang manipis na banig at isang maliit na lampara na aandap-andap ang naghihintay sa kanila. Anak, patawarin mo ako! Ang basag na tinig ni Nanay Esperanza ang bumasag sa katahimikan. Nakaupo ang matanda sa isang silyang kahoy. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang dibdib. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa pagpunta ko roon, asawa mo pa rin si Alejandro. Sana'y nasa malambot ka pang higaan ngayon. Lumapit si Winnie at lumuhod sa harap ng kanyang ina. Kinuha niya ang isang palanggana na may maligamgam na tubig at dahan-dahang hinubad ang sira-sirang tsinelas ni Nanay Esperanza. Nay, huwag niyo pong sabihin iyan, kayo ang tanging kayamanan ko. Ang mga Villaraza, sila ang hindi karapat-dapat sa atin. Hindi ang dumi ng tondo ang nakakahiyang dalhin, kundi ang dumi ng kanilang mga puso. Dahan-dahang hinugasan ni Winnie ang mga paa ng ina, ang bawat haplos niya ay puno ng pangako. Ramdam niya ang bawat sugat at kasgas sa balat ni Nanay Esperanza, mga sugat na nakuha sa 30 taon ng pagkakalkal sa basura para lamang makatapos si Winnie ng pag-aaral. Ang bawat patak ng tubig sa palanggana ay tila sumasalamin sa kanyang nagbabagang determinasyon. Hindi ko hahayaang matapos ito sa ganito, Nay. Ang bawat luha na pumatak sa inyong mga mata ngayong gabi, babayaran nila iyon ng higit pa sa ginto. Bulong ni Winnie habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim sa labas ng bintana. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang kakaibang pakiramdam ang nanuot sa batok ni Winnie. Tumingin siya sa maliit na siwang ng kanilang pinto. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste sa labas, may isang anino ng lalaki na nakatayo, hindi gumagalaw, at tila nagmamasid sa kanilang bawat kilos. Ang kaba sa dibdib ni Winnie ay muling bumangon, ngunit bago pa man siya makatayo, para tingnan ito ang anino, ay mabilis na naglaho sa dilim ng eskinita. Sino ang nagmamasid sa kanila sa gitna ng gabi? At bakit tila hindi pa tapos ang mga Villarasa sa pagpapahirap sa kanila? Hinawakan ni Winnie ang kanyang dibdib, kung saan nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa isang gyera. Alam niyang bukas pagising ng araw, hindi na siya ang dating Winnie na marunong lang umiyak. Isang malakas na hangin ang umihip na naging sanhi ng pagkalampag ng kanilang bubungan na yero. Ang tunog na iyon ay tila isang babala na ang unos ay nagsisimula pa lamang. Ang katotohanan ay parang lason masakit lunukin, pero ito lamang ang tanging magliligtas sa akin mula sa kamatayan ng aking dangal. Sa ilalim ng malalambot na sapin ng mga lumang damit sa loob ng isang kinakalawang na baul, may isang bagay na matagal nang itinatago ni Winnie. Habang ang kanyang ina ay mahimbing nang natutulog sa kabilang sulok ng maliit na silid, dahan-dahang hinila ni Winnie ang isang lumang latang biskwit. Ang bawat gasgas sa ibabaw nito ay may dalang kwento ng hirap, ngunit ang laman nito ay sapat na upang gumuho ang buong imperyo ng mga Villaraza. Dito niya inilagay ang lahat ng mga dokumento, resibo, at kopya ng mga transaksyon na palihim niyang kinalap sa loob ng 5 taon bilang asawa ni Alejandro. Noong una ginawa niya ito upang protektahan ang kumpanya, ngunit habang tumatagal natuklasan niya ang madidilim na sikreto ni Doña Consuelo
mga suhol sa mga opisyal ng gobyerno, mga peking resibo, at ang sistematikong paglipat ng pondo ng Astron Logistics patungo sa mga nakatagong bank account sa ibang bansa. Hinawakan ni Winnie ang isang folder na may bahid na ng amag. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang mga pirma ni Alejandro. Isang malalim na kirot ang muling humiwa sa kanyang dibdib. Ito ba ang kapalit ng katapatan ko? O ang ituring akong basura matapos kong pagtakpan ang lahat ng dominyo? Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanunuot sa bawat sulok ng silid. Alam ni Winnie na ang mga papel na ito ang kanyang tanging baraha. Ngunit alam din niya ang panganib. Ang pamilya Villaraza ay parang mga ahas na hindi magdadalawang isip na manuklaw kapag naramdaman nilang sila ay nasusukol. Kung gagamitin niya ito, wala nang balikan. Ito ay isang digmaan kung saan isa lamang sa kanila ang matitirang nakatayo. Habang hinihimas niya ang mga dokumento, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng banig. Ang liwanag ng screen ay tila isang mitsa na sumindi sa gitna ng dilim. Isang pangalan ang nakasulat sa screen, Mateo Montesilo. Ang kanyang puso ay biglang tumibay ang pintig. Si Mateo ang tanging tao sa mundo ng korporasyon na naging tapat sa kanya, ang lalaking ilang beses na siyang tinulungan sa mga sandaling gusto na niyang sumuko. Dahan-dahang sinagot ni Winnie ang tawag, ang kanyang boses ay halos pabulong lamang, ngunit puno ng pag-iingat. Mateo, bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Winnie, narinig ko ang nangyari sa peninsula. Hindi ako makapaniwala na nagawa nila iyon sa inyo. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at tila may halong pait. Huwag kang matatakot. Alam ko kung nasaan ka. Nandito ako, Winnie. I can help you fight them. May paraan para maibalik ang lahat sa iyo. Napako ang tingin ni Winnie sa mga dokumentong nasa harap niya. Ang pag-aalaga ni Mateo ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Ngunit isang bahagi ng kanyang isipan ang nagtatanong, bakit ngayon? Bakit sa sandaling ito? Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko ngayon. Mateo, sagot ni Winnie habang pinagmamasdan niya ang anino ng isang puno sa labas na tila kumakaway sa gitna ng dilim. Trust me, Winnie. Alam mo kung gaano ko sila kinamumuhian. Magkita tayo bukas. I have a plan. Nang maputol ang tawag, na natiling nakatitig si Winnie sa hawak niyang cellphone. Ang pag-asa ay muling sumisibol sa kanyang puso, ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang pangamba na hindi niya maipaliwanag. Sa larong ito, ang bawat tulong ay may kapalit at ang bawat kakampi ay maaaring maging kaaway sa isang kisap mata. Sapat na nga ba ang mga dokumentong ito para mapatumba ang higanteng tulad ni Doña Consuelo, o bago pa man siya makakilos, ay may mas malalim na patibong na palang naghihintay sa kanya? Winnie, hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Simula sa araw na ito, ititigil na natin ang pag-iyak mo. Ang tinig ni Mateo ay parang isang mahinahong himig sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Nakatayo siya sa loob ng maliit at masikip na barong-barong ni Winnie, suot ang kanyang mamahaling Amerikana na tila hiyas sa gitna ng tumpok ng mga lumang kagamitan. Sa kanyang mga kamay ay bitbit niya ang mga supot ng prutas at mga gamot para kay Nanay Esperanza. Habang inilalapag ni Mateo ang mga dala sa lamesang kahoy na may uka-uka, hindi mapigilan ni Winnie ang mapatitig sa lalaki. Ang bawat kilos ni Mateo ay puno ng paggalang malayo sa mapanghamak na tingin na palaging ipinupukol sa kanya ni Alejandro. Lumapit si Mateo kay Nanay Esperanza na nakaupo sa banig at marahang nagmano, isang simpleng kilos na nagpabigay ng init sa malamig na dibdib ni Winnie. Kailangan ninyong uminom ng bitamina, Nanay. Huwag po kayong mag-alala sa mga nangyari. Ako na po ang bahala kay Winnie. Malambot na sabi ni Mateo habang tinitingnan ang matanda na may tunay na malasakit sa mga mata. Nang maiwan silang dalawa ni Winnie sa labas ng pintuan, kung saan ang tanging tanawin ay ang madilim na eskinita. At ang mga kable ng kuryenteng tila mga sapot ng gagamba, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Winnie. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumising sa pagod na katawan ng babae. Winnie, alam ko ang panganib na kinakaharap mo. Ang mga Villaraza ay hindi titigil hanggat hindi ka nila nakikitang tuluyang bagsak. Ang mga dokumentong hawak mo, iyan ang iyong kaligtasan, pero iyan din ang maglalagay sa iyo sa bingit ng kamatayan kung malalaman nilang nasa iyo pa iyan.
Bulong ni Mateo ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napahilig ang ulo ni Winnie sa balikat ni Mateo. Sa loob ng mahabang panahon siya ang naging sandigan ni lahat, siya ang naging matatag. Ngunit sa sandaling ito, tila gumuho ang kanyang depensa. Pagod na ako, Mateo. Gusto ko lang ng katarungan para kay nanay. Gusto ko lang mabuhay kami ng payapa. Naramdaman ni Winnie ang marahang paghaplos ni Mateo sa kanyang buhok. Ibibigay natin sa kanila ang nararapat, Winnie. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi mo maaaring itago ang mga papel na yan dito sa tundo. Madaling pasukin ang lugar na ito. Hayaan mong ako ang mag-ingat para sa iyo. Meron akong vault sa opisina ko na walang sinumang makakabukas, kundi ako. Nag-alinlangan si Winnie. Ang chick hop thiek na iyon ang kanyang huling alas. Ngunit nang tumingin siya sa tapat na mukha ni Mateo at maramdaman ang higpit ng hawak nito sa kanyang kamay, ang takot ay napalitan ng tiwala. Isang tiwala na nagmula sa desperasyon at pangungulila sa isang kakampi. Sige, Mateo, ibibigay ko sa iyo ang mga kopya, pero may isa pang original na nakatago sa digital vault ng kumpanya. Ako lang ang may alam ng code na iyon, sabi ni Winnie habang ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Lumapit si Mateo sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga ay mainit sa balat ni Winnie. Sabihin mo sa akin ang code, Winnie, para kung sakaling may mangyari sa iyo, ako ang magtutuloy ng laban. I promise you, maniningil tayo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang binigkas ni Winnie ang mga numero at letra na nagsisilbing susi sa ikasisira ng mga Villarasa. Hindi niya napansin ang bahagyang pagngiti ni Mateo na mabilis ding naglaho, pinalitan ng isang seryosong ekspresyon. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan, isang babala na ang ulan ay muling darating. Habang nakayakap si Winnie kay Mateo, hindi niya alam kung siya ba ay nakahanap na ng ligtas na kanlungan o kung mas malalim na bangin na pala ang kanyang hinulugan. Sapat na nga ba ang pangako ni Mateo upang maprotektahan ang tanging sandata ni Winnie, o ang susi na kanyang ibinigay ay siya palang magbubukas ng pinto ng kanyang tuluyang pagkawasak? Masyado kang naging kampante, Winnie. Sa mundong ito, ang pagtitiwala ay isang karangyaan na hindi mo kayang bayaran. Ang tinig ni Mateo ay wala nang bakas ng init na narinig ni Winnie kagabi. Ngayon ito ay kasing lamig ng bakal, kasing talim ng itak na itinanim sa kanyang likuran. Nakatayo si Mateo sa loob ng kanyang opisina, suot ang parehong ngiti na akala ni Winnie ay simbolo ng kaligtasan. Ngunit ngayon ay mukhang isang maskara ng isang demonyo. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, masayang naglalakad si Winnie patungo sa opisina ni Mateo, dala ang isang maliit na lalagyan ng kakanin na niluto ni Nanay Esperanza bilang pasasalamat. Ang bawat hakbang niya ay puno ng gaan, ang akala niya ay tapos na ang kanyang pag-iisa. Salamat, Mateo, dahil hindi mo kami pinabayaan, ang bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang pintuan. Ngunit ang pasasalamat na iyon ay tila naging abo nang makita niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa ni Mateo, ang mga dokumentong dapat ay nagtatanggol sa kanya, ngunit ngayon ay ginagamit na laban sa kanya. Nanigas si Winnie nang makitang hawak ni Mateo ang transfer of shares document. Ang kanyang mga kamay ay binitiwan ang bitbit na kakanin na nahulog sa sahig. Nang walang tunog ang bawat piraso, ay nagkalat tila ang kanyang mga pangarap. Nararamdaman niya ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang higanting kamay hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ang bawat pintig ay masakit, bawat hininga ay parang paglanghap ng basag na bubog. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Mateo, ang halos paos na tanong ni Winnie, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit katiting na biro sa mukha ng lalaki. Ngunit walang biro. Inilapag ni Mateo ang isang panpanulat sa harap niya. Pirmahan mo ang paglilipat ng 50% ng iyong share sa Asteron Logistics. Sa pangalan ko, Winnie. Kapalit nito, sisiguraduhin kong hindi makukulong ang ina mo. Isang tawag ko lang sa mga Villarasa at ang kaso ng pagnanakaw ng jade necklace ay magiging totoo sa paningin ng batas. Akala ko ba kakampi kita? Ang boses ni Winnie ay gumuho, ang kanyang mga balikat ay nangangatog sa tindi ng uwating na loob na naging isang malaking panlilinlang. Kakampi mo ako hanggat may pakinabang ka, Winnie. Ang sagot ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, ang bango ng kanyang pabango ay tila naging amoy ng kamatayan para sa babae.
pero mas kailangan ko ang kumpanya kaysa sa pagkakaibigan natin. Huwag kang magmalinis. Ginawa mo rin ang lahat para sa posisyon, hindi ba ngayon gawin mo ito para sa kalayaan ng nanay mo? Isipin mo na lang ito ang kabayaran sa lahat ng tulong ko. Tumingin si Winnie sa dokumento. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na galit. Ang lalaking itinuring niyang anghel ay isa palang mas masamang bersyon ng mga Villarasa, isang ahas na nagtago sa ilalim ng balat ng isang tupa. Ang kanyang lalamunan ay naninikip at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, ngunit ang tanging lumabas ay ang nakakangilong katahimikan. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang bangin na walang katapusan at ang tanging kamay na humahawak sa kanya ay ang kamay na siya ring nagtulak sa kanya. Pirmahan mo na, Winnie. Ang pagmamadali ni Mateo, ang kanyang boses, ay puno ng pagkainip. O gusto mong makita ang nanay mong matanda na nagdurusa sa likod ng rehas. Dahan-dahang hinawakan ni Winnie ang panulat, ang bigat nito ay tila isang toneladang bakal. Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pait at determinasyon na hindi pa nito nakikita noon. Kung ang pagtitiwala ang naging mitya ng kanyang pagkatalo, kailangan ba niyang maging mas masama pa sa demonyo upang mabuhay? O tuluyan na siyang magiging biktima ng mundong ito na walang kinikilalang awa? Saan po ninyo dadalhin ang nanay ko? Wala po siyang kasalanan, bitawan niyo siya. Ang bawat pagsigaw ni Winnie ay tila nilalamon ng malakas na buhos ng ulan sa madilim na eskinita ng tondo. Ang kanyang boses ay paos na punit-punit ang puso. Sa bawat hakbang na ginagawa ng mga pulis, habang inaakay ang kanyang matandang ina patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang kalansing ng mga posas na nakakabit sa payat na braso ni Nanay Esperanza ay tila isang hatol ng kamatayan na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Winnie. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas matapos siyang traidorin ni Mateo sa kanyang opisina. Akala ni Winnie ay nailigtas na niya ang kanyang ina nang ibigay niya ang lahat ng kanyang shares, ngunit ang mga Villarasa ay walang alam na salitang sapat. Sa tulong ng mga peking testigo at ng nakaw na jade necklace na sadyang itinanim sa kanilang barong-barong ang batas, ay mabilis na kumilos para sa mga may ginto. Winnie anak, huwag kang iyak! Magpakatatag ka. Ang mahinang bilin ni Nanay Esperanza bago siya tuluyang isinakay sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis. Ang matanda ay hindi nanlaban, hindi sumigaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapatawad, tila ba sinasabi niya sa anak na ang pagdurusa ay bahagi na ng kanilang tadhana bilang mga hampas lupa. Naiwan si Winnie na nakaluhod sa gitna ng putik. Ang kanyang kamay ay nakabaon sa malamig na lupa, nanginginig sa tindi ng watang na loob, at galit na hindi na niya mapigilan. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kahinaan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang madilim na kailaliman. Nararamdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan, ang panunuyo ng kanyang bibig sa kabila ng basang paligid. Ang mundo na dati niyang kilala, ang mundong puno ng mga pangarap at pag-ibig, ay tuluyan ng naglaho. Ang tanging natira ay ang malamig na realidad na siya ay nag-iisa na sa gitna ng digmaang ito. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila nadudurog, bawat alaala ng masasayang sandali ay nagiging mga tinik na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa dulo ng eskinita kung saan nakatayo ang isang itim na sasakyan. Mula sa loob nito, nakita niya ang bahagyang pagbaba ng bintana. Ang mga mata ni Doña Consuelo ay nakatitig sa kanya, puno ng tagumpay at pangungutya, bago muling tumaas ang salamin at mabilis na humarurot ang sasakyan palayo. Dito sa gitna ng kawalan, sa gitna ng dumi at hirap, isang bagay ang namatay sa loob ni Winnie, at kasabay ng pagkamatay na iyon ay ang pagsilang ng isang bagong pagkatao. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng liwanag ay naging kasing dilim na ng gabi, kasing tigas ng bato na hindi na kayang durugin ng kahit anong sakripisyo. Tumayo si Winnie ng dahan-dahan. Ang kanyang likod ay tuwid na hindi na nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Ang bawat hakbang niya palayo sa putikan ay may dalang bigat ng isang panata. Kung ang mundo ay naging malupit sa kanya at sa kanyang ina, hinding-hindi niya hahayaang maging mapayapa ang buhay ng mga taong kumuha ng lahat sa kanila.
Hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng isang anak na wala nang mawawala? At sa gitna ng dilim na ito, may matira pa kaya sa dating Winnie na marunong magmahal? O ang tanging maiiwan ay isang anino na puno ng puot at paghihigante? Hindi na kailangan ng baril para pumatay ng kalaban. Sapat na ang katotohanan at ang tamang pagkakataon para ubusin ang kanilang dangal. Nakatitig si Winnie sa kanyang reflection sa basag na salamin ng isang madilim na silid sa tondo. Ang mukhang nakikita niya ay hindi na ang babaeng nagsusumamo sa Peninsula Manila. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabagatuyo na ang mga luha, ngunit puno ng puot na mas malalim pa sa dagat. Ang bawat hininga niya ay may kasamang plano, bawat tibok ng puso ay isang hakbang patungo sa paniningil. Sa harap niya nakaupo ang isang babaeng balot ng mamahaling pabango na tila hindi nababagay sa amoy ng lumang kahoy at alikabok ng paligid. Si Brenda, ang sekretarya at lihim na kalaguyo ni Alejandro. Ang babaeng naging mitya ng pagkasira ng pagsasama nila, ngunit ngayon ay magiging susi sa kanyang pagbangon. Ano ang kailangan mo sa akin, Winnie? Hindi mo ba alam na isang tawag ko lang kay Alejandro? Siguradong mabubulok ka at ang nanay mo sa kulungan. Ang boses ni Brenda ay puno ng pait at takot, pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang mapang-uring pananalita. Ngunit hindi natinag si Winnie. Marahan siyang lumapit, ang kanyang boses ay naging kasing lambot ng sutla, ngunit kasing talim ng labaha. Do you really think Alejandro loves you, Brenda? O baka nakalimutan mong galing din ako sa kinalalagyan mo? Lalagyan mo isang babaeng akala niya ay reyna. Pero sa huli, ay itatapon lang na parang basahang marumi. Kapag nakuha na ni Doña Consuelo ang gusto niya, nakita ni Winnie ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Brenda habang humahawak sa kanyang designer bag. Ang bawat salita ni Winnie ay tila isang asidong tumatagos sa kapalaluan ng babae. You are just a placeholder, Brenda. Isang gamit na panandalian. Kapag nalaman ni Doña Consuelo na balak kang pakasalan ni Alejandro, sa tingin mo ba hahayaan kanyang pumasok sa pamilya nila? Look at what they did to me. They can do it to you twice as fast. Wala kang alam, sigaw ni Brenda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng kabaligtaran. I have everything, Brenda. I have the records of Alejandro's private accounts, the ones he is hiding even from you. I also know that Doña Consuelo is planning to replace you with the daughter of a rich tycoon from Makati. Muling bulong ni Winnie, ang kanyang mga mata ay nanunuring mabuti sa bawat reaksyon ng kaharap. But I can give you everything you want. Ang yaman ni Alejandro, ang posisyon sa kumpanya. Kailangan lang nating siguraduhin na mawawala ang hadlang sa ating dalawa. Ang biyanan ko, ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay tila isang mitya na unti-unting nauubos. Nararamdaman ni Winnie ang tensyon sa hangin, ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Eto na ang kanyang unang hakbang, ang gawing kakampi ang kaaway upang sirain ang mas malaking kalaban. Dahan-dahang inilabas ni Winnie ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Diyan nakasulat kung paano mo papasukin ang telepono ni Alejandro. Ang kailangan mo lang gawin ay i-install ang software na ito. Lahat ng tawag, lahat ng message ni Doña Consuelo kailangan kong marinig. In exchange, I will help you secure your future before they kick you out. Tumingin si Brenda sa flash drive, pagkatapos ay kay Winnie. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay dahan-dahang napapalitan ng isang madilim na desisyon. Alam ni Brenda na tama si Winnie. Sa pamilya Villarasa, walang puwang ang pag-ibig, tanging kapangyarihan lamang ang kinikilala. Paano ko masisiguradong hindi mo ako tatalikuran? Tanong ni Brenda, ang boses ay nanginginig na sa tindi ng uwatang na loob at takot. Dahil wala na akong pakialam sa yaman nila, Brenda. Ang tanging gusto ko lang ay makitang lumuluha ng dugo ang mga taong kumuha sa kalayaan ng nanay ko. Ang sagot ni Winnie, ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang sumpa. Dahan-dahang inabot ni Brenda ang flash drive. Ang kanyang mga kuko na may matingkad na pulang nail polish ay kumislap sa ilalim ng andap-andap na ilaw. Sa sandaling mahawakan niya ang maliit na gamit, alam ni Winnie na ang laro ay nagsimula na. Ang tadhana ng mga Villarasa ay hindi na hawak ng ginto kundi ng isang babaeng wala nang mawawala. Deals ang maikling tugon ni Brenda bago mabilis na tumayo at lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Naiwang mag-isa si Winnie sa gitna ng dilim.
Isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Ang kanyang puso ay tila naging isang makina ng paghihiganti, hindi napapagod, hindi tumitigil. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, isang tanong ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Kapag natapos na ang lahat, kapag ang mga Villarasa ay nasa lupa na, ano na ang matitira sa babaeng tinatawag na Winnie? Magiging sapat ba ang paghihiganti upang punan ng puwang sa kanyang pagkatao? Isang malakas na hangin ang umihip na naging sanhi ng paglamig ng buong silid. Sa dilim, ang anino ni Winnie ay tila lumalaki, handang lamunin ang lahat ng bagay na hahadlang sa kanyang katarungan. Chapa. Ano itong kumakalat sa Facebook? Bakit sinasabi nilang pinatay namin ang sarili kong asawa? Sino ang hayop na nagpapakalat ng kasinungalingang ito? Ang matinis na sigaw ni Doña Consuelo ay umaling-awngaw sa buong mansyon ng mga Villaratsa sa Forbes Park. Ang marangyang sala na dati puno ng katahimikan at prestihiyo ay nababalot ngayon ng tensyon. Isang mamahaling kristal na florera ang humampas sa sahig. Nagkadurog-durog ito sa libu-libong piraso na tila sumasalamin sa unti-unting pagguho ng kanilang reputasyon. Walang ingay ng pagkabasag ang nakapigil sa galit ng matanda. Tanging ang mabilis at kapos na paghinga niya ang namayani sa silid. Habang nangyayari ang kaguluhan sa mansyon, si Winnie ay nakaupo sa loob ng isang madilim at mainit na internet cafe sa kanto ng isang eskinita sa Tondo. Ang amoy ng pawis, alikabok at lumang computer ay malayo sa amoy ng lavender at sariwang bulaklak sa Peninsula Manila. Ngunit dito sa gitna ng ingay ng mga batang naglalaro at tunog ng mga electric fan, na tila pagod na naramdaman ni Winnie ang isang uri ng kapangyarihan na hindi kayang bilhin ng pera. Pinapanood niya sa screen ang pagbagsak ng graph ng stocks ng Asteron Logistics. Ang bawat pulang linya na bumababa ay tila isang daluyong na tumatama sa dibdib ng mga Villarasa. Ang kanyang mga daliri ay marahang nakapatong sa keyboard, nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng paniningil. Isang post mula sa isang hindi kilalang account ang naging mitya, isang simpleng katanungan tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng yumaong chairman, ang ama ni Alejandro. Ang bawat lihim ay may hangganan at ang bawat krimen ay may anino top. Bulong ni Winnie sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng hangin bago ang bagyo. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina sa likod ng rehas, ang mga mata nitong puno ng pagtitiis. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay naging gasolina para sa apoy na kanyang sinindihan ngayon. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Brenda. Wala na silang control, Winnie. Consuelo is panicking. Ang mga board members ay nagsisimula na ring magtanong, what's the next move? Hindi sumagot si Winnie sa pamamagitan ng salita. Sa halip, pinindot niya ang enter sa isa pang nakahandang post. Dito inilabas niya ang isang malabo, ngunit sapat na litrato ng isang dokumentong medical na matagal niyang itinago, isang autopsy report na hindi kailanman nakita ng publiko. Sa loob ng mansyon, napansin ni Alejandro ang biglang pagdami ng mga sasakyan ng media sa labas ng kanilang gate. Ang mga flash ng camera na dati simbolo ng kanilang katanyagan ay naging tila mga mata ng mga buwitre na naghihintay ng kanilang pagbagsak. Alejandro, gawin mo ang lahat. I-shutdown mo ang internet, bayaran mo ang mga news outlets, gawin mo ang lahat para tumahimik ang mga marites na yan. Ang utos ni Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay namumutla na at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot na baka ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo ay maglaho sa loob ng isang gabi. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat share, ang bawat comment at ang bawat reaction ng publiko ay tila isang malakas na agos na hindi na mapipigilan. Ang hiya na dati nilang ipinatikim kay Winnie ay bumabalik na sa kanila, bitbit ang puot ng libu-libong tao na naghahanap ng katarungan para sa mga inaapi. Tumingin si Winnie sa bintana ng internet cafe. Ang langit ay madilim, nagbabadyang muling bumuhos ang ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot mabasa. Ang bawat patak ng ulan ay magsisilbing linis sa dumi ng mundong kanyang kinalakihan. Isang malakas na katok sa pinto ng mansyon ng mga Villarasa ang nagpatahimik sa lahat. Isang katok na hindi galing sa isang kaibigan, kundi galing sa mga taong may dalang warrant. Sino ang nasa pintuan ni Doña Consuelo sa gitna ng gabi? At handa na nga ba si Winnie na harapin ang mga multo ng nakaraan na kanyang ginising
O baka pati siya ay malunod sa agos na kanyang pinakawalan. Ang pinakamabisang lason ay ang lasong kusa mong iinumin dahil akala mo ito ay pampalakas. Nakatayo si Winnie sa harap ng malawak na bintana ng opisina ni Mateo. Mula sa itaas ng skyscraper na ito sa Makati, ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na nag-uunahan sa gitna ng nagbabadyang ulan. Ang liwanag ng lungsod ay kumikislap, ngunit para kay Winnie ang bawat ilaw ay tila isang mata na nagmamasid sa kanyang bawat pagkakamali. Hindi niya nilingon si Mateo nang marinig niya ang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mabibigat na hakbang nito sa mamahaling sahig na gawa sa nara. Dumating ka rin, Winnie? Akala ko ay tuluyan mo na akong kinalimutan matapos mong pirmahan ang mga papel. Ang boses ni Mateo ay puno ng kumpiyansa. May halong pangungutya na tila ba pag-aari na niya ang buong mundo. Dahan-dahang humarap si Winnie. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang rebultong gawa sa marmol. Wala na akong ibang pupuntahan, Mateo. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Ang dangal ko ang asawa ko at ang kalayaan ng nanay ko. Humakbang siya palapit sa mesa ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, isang pag-arte na sadyang ginawa upang maniwala ang lalaki na siya ay talunan na. Gusto ko lang na matapos na ito. Gusto ko nang makuha ang nanay ko sa kulungan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo habang nauupo sa kanyang swivel chair. Iyan ang gusto kong marinig. Be realistic, Winnie. Sa mundong ito, ang hustisya ay para lamang sa mga marunong magbayad. Ngayong hawak ko na ang shares mo, ano pa ang maibibigay mo sa akin? Ibinaba ni Winnie ang isang maliit na itim na kwaderno sa ibabaw ng mesa. Ang mga lihim na account ni Doña Consuelo sa Switzerland at Cayman Islands. Iyan ang mga account na hindi alam ni Alejandro. Diyan nakatago ang bilyon-bilyong pisong ninakaw nila sa Asteron Logistics sa loob ng 3 dekada. Nakita ni Winnie ang biglang pagningning ng mga mata ni Mateo. Ang kasakiman ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang mga balintataw. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Dahil alam kong gusto mo silang pabagsakin gaya ng gusto ko. Ang sagot ni Winnie, ang kanyang boses ay naging kasing lambot ng bulak, ngunit kasing bigat ng tingga. Gamitin mo ang perang iyan para tautom ang buong kumpanya. Kapag nawalan ng pera si Consuelo, wala na siyang pambayad sa mga abogado at pulis. Doon ko kukunin ang pagkakataon para ilabas ang nanay ko. You get the empire, I get my mother. Deal. Hindi agad sumagot si Mateo. Pinagmasdan niya ang kwaderno na tila ba ito ay isang gintong susi. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga codes at bank routes na tanging si Winnie lamang ang nakakaalam. Hindi alam ni Mateo na ang bawat numero doon ay may kalakip na mitsa na magsasangkot sa sino mang gagalaw nito sa isang investigasyon ng International Anti-Money Laundering Council. You really are a strategic woman, Winnie. Sayang at hindi tayo naging tunay na magkakampi, sabi ni Mateo habang binubuksan ang kanyang computer. Nagsimula siyang mag-type, ang tunog ng bawat pindot sa keyboard ay tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng mga Villaraza. Habang nakatitig si Winnie kay Mateo, isang imahe ang dumaan sa kanyang isipan, ang kanyang nanay Esperanza na nakahiga sa malamig na semento ng selda. Ang kirot sa kanyang puso ay naging isang malamig na determinasyon. Hinahayaan niyang gamitin siya ni Mateo, ngunit hindi alam ng lalaki na siya na ang naglalatag ng sarili niyang bitag. Ginagawa niyang itak si Mateo upang ubusin ang pamilya Villaraza bago niya tuluyang baliin ang talim nito. Pasok na ako sa unang account, Winnie. This is unbelievable. Ang daming pera. Bulong ni Mateo, ang kanyang mukha ay nababalot ng asul na liwanag mula sa monitor. Hindi niya napansin ang bahagyang pag-atras ni Winnie patungo sa pinto. Sayo na ang lahat, Mateo, bulong ni Winnie sa kanyang sarili habang dahan-dahang lumalabas ng silid. Nang makarating siya sa elevator, tiningnan ni Winnie ang kanyang relo. Sa loob ng ilang oras, ang bawat transaksyong gagawin ni Mateo ay magpapadala ng signal sa mga awtoridad na matagal na niyang binalaan. Ang bawat sentimong kukunin ni Mateo mula kay Consuelo ay magiging ebidensya laban sa kanilang dalawa. Isang malakas na kulog ang yumanig sa gusali na sinundan ng biglang pagbuhos ng ulan. Ang lungsod ay muling nabalot ng dilim, ngunit sa gitna ng kadiliman, isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winnie. Magagawa nga ba ni Mateo na tautom ang kumpanya bago siya maabutan ng batas, o ang regalong ibinigay ni Winnie ay ang siyang mismong puputol sa kanyang mga kamay?
Wala na ang pera, Alejandro. Halos kalahati ng ating pondo sa Switzerland ay naglaho na parang bulaano ang ginagawa mo sa kumpanya natin. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig sa matinding galit at takot habang nakatayo sa harap ng kanyang anak sa loob ng kanilang library. Ang bawat salita niya ay tila isang hagupit na tumatama sa mukha ni Alejandro. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mamahaling antigong libro at kagamitan sa paligid ay tila nawalan ng ningning. Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig habang hawak ang isang tablet na nagpapakita ng zero balance sa isa sa kanilang mga pinakaiingatang account. Mommy, imposible yan! Ako lang at si Brenda ang may access sa mga account na yan para sa payroll ng mga offshore staff. Ang sagot ni Alejandro, ang kanyang mukha ay namumutla na at ang pawis ay malapot na dumadaloy mula sa kanyang noo. Brenda, halika rito. Pumasok si Brenda sa silid ngunit hindi na siya ang dating sekretaryang laging nakayuko at sunod-sunoran. May isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti na puno ng paniningil. Tinatawag mo ba ako Alejandro o baka mas gusto mong makita ang video na ito bago ka mag-hysterical? Inilapag ni Brenda ang kanyang telepono sa mesa. Isang video ang bumungad sa kanila, isang malinaw na kuha ni Alejandro at Brenda sa loob ng isang hotel room kung saan pinag-uusapan nila kung paano dahan-dahang nakawin ang mga ari-arian ni Doña Consuelo upang makatakas sila patungong Europa. Ang video na ito na sadyang pinalabas na rin sa social media ni Winnie, ilang minuto ang nakalipas, ay naging huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi ito galing sa isang onomatopoeia, kundi isang mabilis na pagdapo ng palad ni Alejandro sa pisngi ni Brenda na naging sanhi ng pagkakasilat ng ulo ng babae. Ang balat ni Brenda ay agad na namula at ang kanyang labi ay pumutok, ngunit sa halip na umiyak tumawa siya ng malakas. Sige, saktan mo pa ako. Pero huli na ang lahat, Alejandro. Ang buong bansa ay alam na kung gaano kakadumi. Ang asawa mong si Winnie ay biktima nyo at ngayon pati ako ay tinalikuran mo na. Ang sigaw ni Brenda habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig. Ibinigay ko na kay Winnie ang lahat. Lahat. Habang nagkakagulo sa mansyon si Winnie ay naroon sa labas ng pintuan ng isang pampublikong ospital. Kakaalis lang ni Nanay Esperanza sa presinto dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya, ngunit ang 3 araw na pananatili sa loob ng malamig at masikip na selda ay naging mitya ng kanyang tuluyang panghihina. Nakatitig si Winnie sa maputlang mukha ng kanyang ina na ngayon ay nakahiga sa isang lumang stretcher. Ang bawat paghinga ni Nanay Esperanza ay mabigat, tila babawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit at ang kanyang mga kamay na dati laging may hawak na basura ay nakapatong na ngayon sa kanyang dibdib, wala ng lakas. Nay, nandito na ako. Huwag po kayong bibitaw, bulong ni Winnie habang hinahawakan ang malamig na kamay ng ina. Ang kanyang lalamunan ay naninikip at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang dagok ng pagsisisi. Nabayaran na sila, Nay. Nay, sinisira na nila ang isa't isa. Konti na lang makakaalis na tayo sa dilim na ito. Isang doktor ang lumabas mula sa emergency room, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalangan. Kailangan nating isailalim ang pasyente sa masusing pagsusuri. Mukhang may komplikasyon ang kanyang puso dahil sa matinding stress at pagod. Hindi ko maipapangako ang kanyang kaligtasan sa loob ng susunod na 24 oras. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Winnie. Ang tagumpay na kanyang nararamdaman sa pagguho ng mga Villa Rasa ay biglang naging walang kwenta sa harap ng nagbabadyang pagkawala ng kanyang ina. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginamit niya upang maglatag ng bitag, ang mga kamay na ngayon ay tila may bahid din ng kasalanan dahil sa pagpili sa paghihigante kaysa sa mabilis na pagliligtas. Sa gitna ng koridor ng ospital, ang amoy ng alcohol at gamot ay nanunuot sa kanyang sistema. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya, ang takot na baka makuha nga niya ang katarungan, ngunit wala na siyang matitirang mahal sa buhay para ibahagi ito. Gumuho na ang imperyo ni Doña Consuelo at ang mga asawa't kalaguyo ay nagkakanya-kanya na ng pagtalikod. Pero sa dulo ng lahat ng ito, sapat nga ba ang pagkawasak ng kaaway? Kung ang tanging dahilan ng iyong pagbangon ay dahan-dahan na ring kumakawala sa iyong mga kamay. Isang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga nurse ang narinig sa dulo ng hallway.
Ang pintig ng monitor sa loob ng kwarto ni Nanay Esperanza ay biglang naging mabilis at hindi regular. Ang puso ni Winnie ay tila tumigil sa pag-ikot. Ano ang gagawin ni Winnie kung ang katarungang matagal niyang hinintay ay dumating sa sandaling huli na ang lahat para sa kanyang ina? Ang katahimikan sa loob ng puting kwartong ito ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw ng galit sa mansyon ng mga Villaraza. Dito ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng bawat paghinga ni Nanay Esperanza, na tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitsa sa gitna ng malamig na hangin. Nakatitig si Winnie sa mga kamay ng kanyang ina, mga kamay na puno ng peklat magaspang at maitim ang mga kuko dahil sa ilang dekadang paghalungkat sa basura. Ngunit para kay Winnie, ito ang pinakamalinis na mga kamay sa buong mundo. Hinawakan niya ito nang mahigpit-pilit na ibinibigay ang sarili niyang init sa malamig na balat ng ina. Ang bawat patak ng gamot mula sa swero ay tila isang segundong ninanakaw mula sa kanya. Nay, lumaban kayo? Konti na lang. Isang gabi na lang at matatapos na ang lahat. Bulong ni Winnie, ang kanyang boses ay nanginginig sa uating na loob at takot. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw sa langit, ngunit alam niyang wala siyang oras para manghina. Sa gitna ng kanyang pagbabantay, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang file ang gumpay na na-download mula sa data na nakuha ni Brenda sa telepono ni Mateo. Habang binubuksan ni Winnie ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Isang lumang litrato, ang lumitaw sa screen, isang litrato ng isang lalaking kamukhang-kamukha ni Mateo, nakatayo sa harap ng orihinal na bodega ng Asteron Logistics, 30 taon na ang nakalilipas. Ang lalaki sa litrato ay si Ramon Montesillo, ang dating matalik na kaibigan at business partner ng ama ni Alejandro. Natuklasan ni Winnie ang katotohanang matagal nang ibinaon sa lupa ninakaw ng mga Villaraza ang buong kumpanya mula sa mga Montesillo sa pamamagitan ng paninira at pekeng dokumento na naging sanhi ng pagpapakamatay ng ama ni Mateo dahil sa kahihiyan at paghihirap. Kaya pala ganun na lamang ang puot mo, Mateo, bulong ni Winnie habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang kakaibang emotion. Hindi lang pala siya ang biktima rito. Si Mateo ay isa ring sugatang anak na naghahanap ng katarungan, ngunit sa maling paraan. Ang pagkakaiba lang nila, si Mateo ay naging halimaw na katulad ng mga taong kinakamumuhian niya, habang si Winnie ay pilit pa ring kumakapit sa kanyang natitirang dangal. Sa kabilang dako sa loob ng isang madilim na silid sa opisina, nakaupo si Mateo habang pinagmamasdan ang mga transaksyon sa kanyang monitor. Ang bawat bilyong pisong pumapasok sa kanyang control ay tila isang handog para sa puntod ng kanyang ama. Konting-konti na lang, Dad. Bukas ang pangalang Villaraza ay mabubura na sa kasaysayan ng bansa. Ang uwatang naloob niya sa kanyang sarili, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang nakakatakot na ngiti na walang bakas ng awa. Samantala, si Doña Consuelo ay tila isang baliw na naglalakad sa loob ng kanyang library. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ako papayag na isang basurera at isang ahas ang magpabagsak sa akin. Ang kanyang sigaw habang pinagtatapon ang mga gamit sa sahig. Ang kanyang mukha ay namumutla na ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. May isang baril na nakapatong sa kanyang mesa, isang huling sandata kung sakaling wala na talagang laban. Nag-vibrate muli ang cellphone ni Winnie. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating, handa na ang lahat para sa bukas. Siguraduhin mong makakarating ka kung gusto mong makita ang huling hininga ng imperyong sumira sa buhay mo. Tumingin si Winnie kay Nanay Esperanza. Isang luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata at pumatak sa kamay ng ina. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mitsa na unti-unting nauubos patungo sa isang malaking pagsabog. Ang bukas ay hindi lang isang dayhoy kudong. Ito ang araw ng paghuhukom para sa lahat, para sa mga Villaraza, para kay Mateo at para sa kanyang sarili. Ano ang pipiliin ni Winnie? Ang manatili sa tabi ng kanyang naghihingalong ina o ang lumakad patungo sa gitna ng apoy upang tapusin ang laban na ito ng minsanan? Isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa langit sa labas ng ospital na naging sanhi ng pansamantalang pagpatay ng mga ilaw. Sa dilim, ang tanging maririnig ay ang mabilis at hindi regular na pintig ng monitor ng puso ni Nanay Esperanza. Anak, wag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso.
Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagiging katulad ng mga taong nanakit sa atin. Ang boses ni Nanay Esperanza ay halos isang bulong na lamang kasing hina ng pagaspas ng pakpak ng isang pagod na ibon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa gitna ng malabong paningin ang mukha ni Winnie, ang unang bagay na kanyang hinanap. Ang bawat salita niya ay tila isang huling habilin punong-puno ng pagmamahal, na tila ba ayaw na niyang bitawan ang mundong ito hanggat hindi niya nasisiguro ang kaligtasan ng kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Winnie habang hinahawakan ang mga daliri ng ina. Sa loob ng puting silid na ito, kung saan ang bawat minuto ay binibilang ng mga makina nararamdaman ni Winnie ang isang uri ng katahimikan na mas masakit-akit pa sa anumang hiyawan. Ang amoy ng antiseptic at ang lamig ng aircon ay tila nagpapatigas sa kanyang kalooban, ngunit ang mga mata ng kanyang ina ay muling nagpapalambot sa kanya. Nay, huwag po kayong magsalita. Magpahinga lang kayo. Bukas ay magiging malaya na tayo sa lahat ng ito. Sagot ni Winnie, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag kahit na ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa tindi ng uwating na loob at sakit. Dahan-dahang itinaas ni Nanay Esperanza ang kanyang kamay at may inilabas mula sa ilalim ng kanyang unan. Ito ay isang maliit na singsing na gawa sa tuyong damo, isang bagay na ginawa niya noong mga bata pa si Winnie at nakatira pa sila sa tambakan ng basura. Ito ang simbolo ng kanilang tunay na dangal, isang bagay na hindi kailanman mabibili ng kahit anong hiyas sa mundo ng mga Villarasa. Isuot mo ito, Winnie, upang maalala mong galing tayo sa lupa at sa lupa rin babalik ang lahat ng kayabangan ng mundong ito. Manatili kang tao, anak. Iyan ang tanging bagay na hindi nila nakuha sa atin. Bulong ng matanda habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Winnie. Ang bawat haplos ng magaspang na balat ng ina sa kanyang balat ay tila isang kuryente ng lakas na nanunuot sa kanyang buoang pagkatao. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng wagas na pag-ibig sa gitna ng nagngangalit na digmaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay agad na nabasag nang mag-vibrate ang cellphone ni Winnie sa kanyang bulsa. Isang notification ang lumitaw sa screen, ang huling tawag para sa Daihoy Kodong na gaganapin sa loob ng ilang oras. Kasabay nito isang mensahe mula kay Doña Consuelo, ang pumasok kasing pait ng apdo ang bawat letra. Handa na ang lahat para sa iyong huling pagbagsak. Winnie, bukas lulubog ka kasama ng nanay mo sa putikan kung saan kayo nanggaling. Hinding-hindi mo matatalo ang isang Villarasa. Tumingin si Winnie sa kanyang relo pagkatapos ay sa kanyang ina na muling pumikit dahil sa labis na pagod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang krus na daan. Nararamdaman niya ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Mananatili ba siya rito upang bantayan ang huling hininga ng kanyang ina o lalakad siya patungo sa gitna ng apoy upang tapusin ang kasamaang sumira sa kanilang buhay? Ang singsing na damo sa kanyang daliri ay tila naging kasing bigat ng isang toneladang bakal. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nadudurog sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin sa pagitan ng pagpapatawad at katarungan. Sa labas ng bintana ng ospital, ang mga ulap ay muling nagdidilim at ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas na naging sanhi ng pagkalampag ng mga bintana sa hallway. Ito na ang huling hapon bago ang paghuhukom. Isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Winnie habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Nanay Esperanza. Hanggang saan nga ba ang kayang isakripisyo ng isang anak para sa dangal kung ang kapalit nito ay ang huling sandali kasama ang tanging taong nagmahal sa kanya ng tunay? Tapos na ang laro, Winnie. You are officially erased from the history of Asteron Logistics. Guard, bakit hinayaan ninyong pumasok ang babaeng ito? This is a private meeting for shareholders, not a soup kitchen for the poor. Ang boses ni Doña Consuelo ay pumaimbulog sa loob ng marangyang boardroom ng Peninsula Manila, kasing talim ng kidlat na tumatama sa tuyong kalsada. Nakaupo siya sa kabisera ng mahabang mesa, na gawa sa makintab na mahogany. Ang kanyang mga braso ay nakapatong sa ibabaw ng mesa, habang ang kanyang mga diamante ay tila nangungutya sa bawat taong nasa loob ng silid. Sa tabi niya si Alejandro ay nakatingin sa kawalan, tila isang rebulto ng kawalang bahala. Habang si Mateo naman ay nakasandal sa kanyang upuan, may isang nakakalokong ngiti na tila ba hawak na niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Ngunit ang lahat ng mata ay nakatuon sa pintuan. Doon nakatayo si Winnie,
Hindi siya suot ang mamahaling Chanel suit na dati niyang ginagamit. Hindi rin siya nakasuot ng mga hiyas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa halip suot niya ang isang simpleng puting blusa at isang palda na gawa sa koton, ang uri ng pananamit na isinusuot ng kanyang ina sa tondo. Ang tanging palamuti sa kanyang katawan ay ang singsing na gawa sa tuyong damo na ibinigay ni Nanay Esperanza sa ospital. Ang bawat hakbang ni Winnie sa ibabaw ng makapal na carpet ay tila isang hamon sa kapalaluan ng mga taong nasa harap niya. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pintuan ay nagdulot ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging manipis at mahirap lang hapin. Ang bango ng mamahaling kape at pabango ay hinaluan ng amoy ng ulan na dala ni Winnie mula sa labas. I am still a shareholder, Doña Consuelo. At hanggat hindi pa natatapos ang botohan, wala kayong karapatang itaboy ako sa sarili kong kumpanya. Ang boses ni Winnie ay mahinahon ngunit may dalang bigat ng isang nagbabadyang lindol. Ang bawat salita niya ay taglish na direkta at walang takot malayo sa dating Winnie na laging nakayuko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Winnie, stop being pathetic. Pinirmahan mo na ang transfer documents. You have nothing left. Ni pambayad sa hospital bill ng nanay mo, baka wala ka na rin. Why don't you just leave quietly before we call the police for trespassing? Tumingin si Winnie kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kailaliman ng kaluluwa ng lalaki. Ang akala mo ba, Mateo, ay ikaw lang ang marunong maglaro? Ang akala mo ba ang bawat pirma ko ay walang kapalit? Nararamdaman ni Winnie ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng katotohanan. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang bawat mahinang paghinga ni Nanay Esperanza sa ospital. Yun ang kanyang lakas. Yun ang kanyang sandata. Ang bawat pangungutya ni na Consuelo at Mateo ay tila mga huling hininga ng isang namamatay na halimaw. Hinawakan ni Winnie ang isang remote control na nakapatong sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa sandaling ito, ang sandali kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng matatapos. Bago ninyo ituloy ang botohan para sa bagong chairman, may gusto lang akong ipakita sa inyo, sabi ni Winnie habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Doña Consuelo. Isipin ninyo ito bilang aking huling regalo para sa 30 taon ng inyong katapatan. Pinindot ni Winnie ang button at ang malaking screen sa likod ni Doña Consuelo ay biglang nagliwanag. Ang mga shareholders ay nagsimulang magbulungan ng ingay, ay tila isang maugong na bubuyog sa loob ng silid. Ang mukha ni Alejandro ay biglang namutla at si Doña Consuelo ay napahawak sa kanyang leeg, tila ba biglang nawalan ng hangin. Ano ang nakikita nila sa screen na nagpatahimik sa buong silid? At handa na nga ba ang pamilya Villarasa na harapin ang multo na akala nila ay matagal na nilang nabaon sa limot? Isang malakas na tunog ng pagkidlat sa labas ang yumanig sa mga bintana ng Peninsula Manila, na tila ba ang kalikasan mismo ay sumasaksi sa pagsisimula ng paghuhukom. Tingnan ninyong mabuti ang mukha ng babaeng tinatawag ninyong Reyna. Tingnan ninyo kung paano niya dinala ang sarili niyang dangal sa putikan. Ang boses ni Winnie ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang ng boardroom. Sa malaking screen sa likod ni Doña Consuelo, ang lahat ay tila tumigil sa paghinga. Ang video ay hindi malabo, ito ay malinaw na kuha mula sa isang nakatagong camera sa loob ng dressing room ng hotel noong gabi ng anibersaryo. Kitang-kita ang bawat galaw ni Doña Consuelo, ang palihim na paglingon sa paligid, ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi, at ang dahan-dahang paghulog ng jade necklace sa loob ng luma at sulsing bag ni Nanay Esperanza. Anong kabalastugan ito? Patayin niyo ang screen na yan. Isang malaking frame-up ito. Ang hiyaw ni Doña Consuelo, ang kanyang boses, ay naging tilagasgas na plaka sa tindi ng takot at pagkapahiya. Sinubukan niyang tumayo ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly dahilan upang muli siyang mapaupo ng marahas sa kanyang upuan. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling alahas na nagtama sa mahogany table ay tila mga kadena ng katarungan na nagsisimula ng humigpit. Nakatayo lang si Winnie, ang kanyang likod ay tuwid na parang kawayan sa gitna ng unos. Ang suot niyang simpleng puting blusa ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng boardroom na tila ba ang kababaang loob
ay naging isang nakakasilaw na baluti. Hindi lang iyan ang dumi na pilit ninyong itinatago, Doña Consuelo. Kasabay ng video na iyan ay ang digital log ng bawat sentimong inilabas ninyo sa Asteron Logistics patungo sa inyong mga dummy accounts. Dagdag ni Winnie habang ang kanyang mga mata ay lumipat kay Mateo. Si Mateo na kanina lang ay mukhang hari ay biglang nanigas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang tablet. Winnie, what did you do? Ang halos pabulong na tanong ng lalaki ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang akala mong tagumpay, Mateo, ay ang siyang mismong bitag na inihanda ko para sa iyo, ang sagot ni Winnie. Ang bawat transaksyong ginawa mo gamit ang mga codes na ibinigay ko ay nakalink sa isang red flag system ng Anti-Money Laundering Council. Sa bawat bilyon na ninakaw mo mula sa mga Villarasa, lalong bumigat ang ebidensya laban sa iyo. You didn't just steal from them, you became their accomplice in an international crime. Ang buong silid ay napuno ng bulong-bulungan ng mga shareholders. Ang mga mukha nila ay punong-puno ng pandidiri at galit patungo sa mga taong nasa kabisera ng mesa. Si Alejandro ay nakayuko lamang, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, tila ba gusto niyang maglaho sa kinauupuan. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nadudurog sa kahihiyang idinulot niya sa kanyang sariling pangalan. This meeting is over. Ang huling sigaw ni Doña Consuelo, ngunit walang sinumang gumalaw. Walang sinumang sumunod. Ang kapangyarihan na dati niyang hawak ay tila buhangin na mabilis na kumawala sa kanyang mga daliri. Dahan-dahang lumapit si Winnie sa harap ni Doña Consuelo. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay tila naging amoy ng nabubulok na basura sa paningin ng lahat. Ang nanay ko ay biktima ng inyong kasamaan. Ngunit ngayon ang buong bansa ang sasaksi sa inyong pagbagsak. Ang dangal ay hindi nabibili, Doña Consuelo. At ang sa amin, kailanman ay hindi nyo nakuha. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng mga double doors ang bumasag sa tension. Hindi ito ang mga security guards na tinatawag ni Consuelo. Ang pumasok ay ang mga opisyal mula sa CIDG, suot ang kanilang mga uniforme at dala ang mga warrants na magpapatigil sa lahat ng kalokohan sa loob ng silid na iyon. Doña Consuelo Villarraza, Alejandro Villarraza, and Mateo Montetillo, you are all under arrest for money laundering, tax evasion, and conspiracy. Ang mariing deklara ng opisyal na nangunguna. Ang tunog ng paghakbang ng mga pulis sa carpeted floor ay tila isang martilyo na nagtatapos sa mahabang gabi ng kawalang katarungan. Habang ang mga posas ay inilalabas, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Consuelo na tila ba hinahabol ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Winnie sa screen kung saan nakapikit ang kanyang ina sa video. Nararamdaman niya ang init ng singsing na damo sa kanyang daliri. Tagumpay na siya, ngunit sa gitna ng kanyang pagkapanalo, isang malalim na pangamba ang muling bumangon sa kanyang dibdib. Isang nurse mula sa ospital ang biglang tumawag sa kanyang cellphone. Ang monitor ng puso ni Nanay Esperanza ay muling nag-alerto sa gitna ng gabi. Magagawa nga ba ni Winnie na ipagdiwang ang kanyang tagumpay? O ang katarungang ito ay may kalakip na pinakamasakit na sakripisyo, Tanta said. Ang bawat kalansing ng malamig na bakal na kumukulong sa mga pulso ni Doña Consuelo ay tila isang matamis na musika ng katarungan na matagal nang hinihintay ng langit. Sa gitna ng naglalakihang mga chandelier ng Peninsula Manila, ang lahat ay tila tumigil. Ang marangyang silid na dati saksi sa mga lihim na kasunduan at mapanirang balak ay nabalot ng isang uri ng katahimikan na punong-puno ng kahihiyan. Nakatayo si Doña Consuelo, ang kanyang mukha na dati punong-puno ng kapalaluan ay nabahira ng matinding pamumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga pulis na humahawak sa kanyang mga braso. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Alam niyo ba kung sino ang kinakalaban niyo? Ang sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Alejandro, gawin mo ang lahat. Tawagan mo ang mga kaibigan natin sa gobyerno. Ngunit si Alejandro ay hindi makakilos. Nakatayo siya sa isang sulok na kayuko at tila gustong lamunin ng lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan ding nilalapitan ng isa pang opisyal. Sa isang kisap mata, ang lalaking itinuring ni Winnie na kanyang mundo ay naging isang anino na lamang ng isang duwag. Ang kislap ng kanyang relo at mamahaling cufflinks ay tila naging mga marka ng kanyang pagkabilanggo. Samantala si Mateo ay nanatiling tahimik.
Nakatingin siya kay Winnie, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at pagsisisi. Matalino ka, Winnie. Masyadong matalino. Bulong niya habang marahas na hinihila ng mga pulis palabas ng boardroom. Ang kanyang pangarap na mabawi ang kumpanya ng kanyang ama ay naglaho ng parang bula dahil sa huli naging katulad din siya ng mga taong kinamumuhian niya. Habang hinihila ang mga Villarasa, palabas ng silid ang mga shareholders ay nag-iiwas ng tingin. Ang mga taong dati sumasamba sa yaman ni Consuelo ay ngayon ay tila diring-diri na madikit sa pangalan nito. Ito ang tunay na karma, ang mawalan ka ng lahat sa harap ng mga taong pinilit mong hangaan ka. Nakatayo si Winnie sa gitna ng silid, pinapanood ang bawat hakbang ng kanyang mga kaaway patungo sa kanilang pagbagsak. Nararamdaman niya ang bigat ng singsing na damo sa kanyang daliri. Ang bawat hapdi, bawat sampal at bawat patak ng luha sa tondo ay tila nakahanap na ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na sumisigaw sa kaba. Ma'am Winnie, may tawag po kayo mula sa ospital. Bulong ng kanyang sekretarya na may halong takot. Mabilis na kinuha ni Winnie ang telepono. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Ma'am, kailangan niyo na pong makarating dito. Ang pasyente, biglang bumaba ang vital signs niya. Hindi na po siya tumutugon sa mga gamot. Ang mundo ni Winnie ay tila muling gumuho. Hindi niya pinansin ang mga reporters na humahabol sa kanya sa lobby ng hotel. Hindi niya pinansin ang mga flash ng camera na dati kinakatakutan niya. Mabilis siyang tumakbo, patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ay may dalang panalangin na sana'y hindi pa huli ang lahat. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng malakas na ulan, ang mga ilaw ng lungsod ay tila naging malalabo na guhit sa kanyang paningin. Nay, please, wag po ngayon. Nakuha na natin ang katarungan. Mayaman na tayo, Nay. Hindi na tayo babalik sa basura. Bulong niya habang humahagulgol ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa loob ng ICU, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng ventilator at ang mabilis na pag-alarma ng monitor ng puso. Nakahiga si Nanay Esperanza, ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang nakatakip sa kanya. Ang kanyang bawat paghihinga ay tila isang huling paalam sa mundong naging malupit. Ngunit naging saksi rin sa kanyang dakilang pagmamahal bilang isang ina. Pumasok si Winnie sa kwarto basang-basa ng ulan at humihingal. Lumapit siya sa tabi ng ina at hinawakan ang malamig na kamay nito. Nay, nandito na ako. Panalo na tayo, Nay. Nakita ko silang pinusasan. Wala na silang magagawa sa atin. Dahan-dahang iminulat ni Nanay Esperanza ang kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang anak. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw upang haplusin ang pisngi ni Winnie, ang huling haplos ng isang babaeng nagbigay ng lahat para sa dangal ng kanyang anak. Ang tunog ng monitor ay biglang naging isang mahabang linya, isang diretsong tunog na nagpatahimik sa buong silid. Ang katahimikan sa loob ng chapel ay mas mabigat pa kaysa sa bilyon-bilyong pisong iniwan ng mga Villarasa. Dito sa harap ng puting kabaong ni Nanay Esperanza, tila nawalan ng saysay ang lahat ng kislap ng diamante at ginto na dati pilit nating inaabot. Nakatayo si Winnie sa harap ng larawan ng kanyang ina. Ang larawang iyon ay kuha noong bago pa sila maging bahagi ng kaguluhan, isang simpleng ngiti ni Nanay Esperanza habang bitbit ang kanyang sako ng basura, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dangal. Walang marangyang dekorasyon sa burol, tanging mga puting bulaklak at ang bango ng sampagitan na paborito ng matanda. Ilang araw na ang nakalipas matapos ang gabi ng paghuhukom. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Villarasa ay naging pambansang usapin. Ngunit para kay Winnie, ang bawat balitang iyon ay tila mga anino na lamang sa malayo. Ang kanyang puso ay kasalukuyang nakatuon sa pagpapahinga ng tanging taong naging sandigan niya sa gitna ng unos. Isang hapon nagpa siya si Winnie na bisitahin ang isang taong naging bahagi ng kanyang pagdurusa, si Mateo. Nakaupo si Mateo sa likod ng makapal na salamin sa loob ng city jail. Wala na ang kanyang mamahaling Amerikana, wala na ang kanyang mapang-uring ngiti. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng preso, ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Bakit ka narito, Winnie, para pagtawanan ako? Para makitang nabubulok na ang lalaking nagtangkaring sirain ka. Ang boses ni Mateo sa intercom
ay basag puno ng pait na wala ng patutunguhan. Tumingin si Winnie ng diretso sa mga mata ni Mateo. Walang galit sa kanyang paningin, tanging isang malalim na pag-unawa. Narito ako para sabihing pinapatawad na kita, Mateo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong bitbitin ang puot mo sa bawat hakbang ng bago kong buhay. Ang tatay mo, nakuha na niya ang katarungan. Ang mga Villaraza ay wala na sa kapangyarihan. Nakita ni Winnie ang paglambot ng mga mata ni Mateo. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ng lalaki. Patawad, Winnie. Naging bulag ako sa galit. Akala ko kapag naging katulad ako ni na Consuelo, doon ko lang maipaghihiganti ang tatay ko. Pero sa huli ako ang tunay na talunan. Lahat tayo ay may sugat, Mateo. Pero nasa atin kung hahayaan nating maging lason ito o maging aral, ang huling sabi ni Winnie, bago siya dahan-dahang tumayo at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya palayo sa kulungan ay tila isang pagtanggal ng mabigat na kadena sa kanyang kaluluwa. Samantala sa loob ng isang sikisik at maingay na women's correctional, si Doña Consuelo ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay na dati laging may hawak na diamante ay ngayon ay ginagamit niya upang kuskusin ang sahig ng banyo. Ang kanyang dating mga kaibigan ay hindi na siya kinikilala. Si Alejandro naman ay naiwan sa isang rehabilitation facility mag-isa at walang kahit isang kusing sa bulsa matapos siyang iwan ni Brenda at nakawin ang huling natitirang pera nito. Nang bumalik si Winnie sa kumpanya, hindi siya nagpalit ng pangalan. Nanatili siyang Winnie, ang anak ng isang basurera. Ngunit ngayon ang Asteron Logistics ay may bagong misyon, ang magbigay ng trabaho sa mga tulad ni Nanay Esperanza, ang gawing sandigan ng kumpanya para sa mga taong kinalimutan na ng lipunan. Hinawakan ni Winnie ang singsing na damo sa kanyang daliri. Tuyot na ang damo, ngunit nananatiling buo ang hugis nito. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang bagong opisina, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa kabila ng mga gusali. Ang bawat sinag ng liwag ay tila isang haplos ng kanyang ina. Tapos na ang gabi, Nay, maaari na po kayong matulog ng mapayapa, bulong niya sa hangin. Isang huling katanungan ang pilit na kumakatok sa puso ng mga taong nakasaksi sa kanyang kwento. Ang katarungan ba ay tunay na matamis? Kung ang presyo nito ay ang pagkawala ng ating mga minamahal, o ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumayo muli matapos ang bawat pagkabasag, Cham. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling iyong itinatayo, kundi sa lalim ng kapayapaang namamayani sa iyong puso matapos ang isang mahabang digmaan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Villaraza. Sa isang payapang lupain sa Rizal, malayo sa mausok na kalsada ng Tondo at sa mapanuring mata ng Makati, nakatayo ang isang bahay na yari sa kawayan at bato. Ang sikat ng araw ay marahang nanunuot sa pagitan ng mga dahon ng mangga na nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid. Ang hangin ay amoy damo at sariwang lupa, ang amoy na dati pangarap lamang ni Winnie habang naglalakad sa tabi ng mga estero. Nakatayo si Winnie sa harap ng Esperanza Foundation, isang sentro para sa mga matatandang walang matuluyan at mga batang nangarap sa gitna ng hirap. Dito ang bawat silid ay ipinangalan sa mga taong nagpakita ng tunay na dangal sa kabila ng kakapusan. Walang mga bantay na nakasuot ng uniforme, tanging mga ngiti ng pasasalamat ang sumasalubong sa bawat panauhin. Hinawakan ni Winnie ang kanyang daliri. Ang singsing na damo ay wala na doon, ito ay nakalagak na sa loob ng isang glass case sa lobby ng foundation bilang paalala sa lahat na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi ginto. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman pa rin niya ang higpit ng pagkakahawak ni Nanay Esperanza. Ma'am Winnie, handa na po ang lahat para sa pagdiriwang. Bulong ng isang batang babae na dating nakatira sa lansangan, suot ang isang malinis at bagong damit. Ngumiti si Winnie, isang ngiting hindi napilit, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat anak, darating na rin ang mga bisita. Sa loob ng correctional facility, si Doña Consuelo ay nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa sakit ng rayuma. Wala nang bumibisita sa kanya. Ang kanyang boses na dati nangingibabaw ay naging isang mahinang hikbi na lamang sa dilim. Si Alejandro naman ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang janitor sa isang maliit na kumpanya sa probinsya, nagtitiis sa bawat utos at bawat pagalit, isang malupit na paalala ng kanyang dating kayabangan. Pinatawad na sila ni Winnie,
Hindi dahil nakalimutan na niya ang sakit kundi dahil ayaw na niyang hayaan ang kanilang mga anino na harangan ang liwanag ng kanyang kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila kundi para sa kanyang sarili. Isang huling hakbang upang tuluyan ng maghilom ang bawat sugat sa kanyang pagkatao. Naglakad si Winnie patungo sa maliit na altar sa loob ng foundation. Doon nakalagay ang larawan ni Nanay Esperanza na tila ba binabantayan ang bawat taong pumapasok. Huminga ng malalim si Winnie, ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila isang pasasalamat sa langit. Nay, maayos na po ang lahat. Hindi na po tayo kailangang magtago. Hindi na po natin kailangang mahiya sa ating pinagmulan. Bulong niya habang inilalagay ang isang puting rosas sa paanan ng larawan. Anwing pawathat daw ay pike kaya kanyang kwento ng pagkabasag, ngunit ang tunay na kagandahan ay makikita sa kung paano natin muling bubuuin ang ating mga sarili gamit ang mga piraso ng ating karanasan. Ang dangal ay hindi isang bagay na ibinibigay sa atin ng iba. Ito ay isang apoy na nagmumula sa loob na hinding-hindi kayang patayin ng kahit anong ulan ng pagdurusa. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok ng Rizal, ang langit ay nabalot ng kulay rosas at lila, isang paalala na matapos ang bawat gabi, palaging may darating na umaga. Ang kwento ni Winnie at Nanay Esperanza ay mananatiling isang alamat ng katatagan. Isang patunay na ang puso ng isang hamak ay may kakayahang magtagumpay sa mundong puno ng mapanghusgang mga mata. Isang huling sulyap ang ipinukol ni Winnie sa abot tanaw bago siya pumasok sa loob upang salubungin ang mga taong tinuturing na niyang pamilya. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang oyay ng kapayapaan na maghahatid sa kanya sa isang mahimbing na tulog. Habang dahan-dahang naglalaho ang mga anino ng nakaraan at namamayani ang katahimikan ng paghilom sa lupain ng Rizal, naiiwan sa ating mga puso ang isang mahalagang aral na ang tunay na ginto ay hindi kailanman nakukuha sa ilalim ng lupa, kundi sa lalim ng ating pagkatao at sa wagas na pag-ibig na ating ibinibigay. Mga mahal kong tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ni Winnie at Nanay Esperanza. Hindi ko ikakaila na habang hinuhubog ko ang mga huling sandali ng kwentong ito, lalo na nang isuot ni Nanay Esperanza ang singsing na gawa sa tuyong damo sa daliri ni Winnie sa loob ng ospital, ay napatigil ako at sandaling naluha. Sa gitna ng mundong mapanghusga, madalas nating makalimutan na ang pinaka-ordinaryong bagay ay nagiging pinakamahalagang hiyas kapag ito ay nagmula sa kamay ng isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa atin. Ang bawat salita sa kwentong ito ay bunga ng malalim na pagmumuni-muni sa katatagan ng bawat kababaihang Pilipino na patuloy na bumabangon sa gitna ng unos, bitbit ang kanilang dangal na hinding-hindi matitibag ng kahit anong yaman. Sa inyong palagay, sapat na nga ba ang naging kapatawaran ni Winnie para sa mga taong sumira sa kanyang buhay? O dapat ba siyang nanatiling matigas hanggang sa huli upang hindi na muling maapi? Gusto ko ring itanong, nasaan po kayo ngayon habang pinapakinggan ang kwentong ito? Siguro ay kasalukuyan kayong nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Ano man ang inyong ginagawa, sana ay mag-iwan kayo ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin o kahit ang sarili ninyong kwento ng tagumpay laban sa mga pagsubok. Dahil dito sa ating tahanan ng mga kwento, palagi kaming handang makinig at yumakap sa inyong mga karanasan. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-share ang audio na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng pag-asa. Naway manatiling matatag ang inyong puso at maging puno ng liwanag ang inyong landas, anuman ang hirap na inyong pinagdaraanan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng damdamin. Pamagat ng kwento dangal ng isang hamak paunawa. Ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at magbigay ng positibong mensahe sa mga mambabasa at tagapakinig.